May isang tao na gustong pumatay sa akin at sigurado akong nakatira siya sa bahay ko. Hindi ko lang alam kung paano siya pumapasok. 3 buwan na akong mag-isang nakatira sa lumang bahay na minana ko sa mga magulang ko. Noong una, akala ko makakapag-adjust ako. Tahimik. Malayo sa syudad, walang istorbo, pero may mga bagay na nagsimulang mangyari. Malit lang nung una. Mga gamit na hindi ko maalalang ginalaw ko. Mga ilaw na bukas kahit sigurado akong pinatay ko. Mga pinto na naiwang nakabukas. Inisip kong baka nakakalimot lang ako. Stress? Pagod? Iyon ang sabi ng doktor. Pero habang tumatagal, lumalala. Isang umaga, may nakita akong basong may tubig sa mesa. Hindi akin. Hindi ko iyon inilagay. Mag-isa lang ako sa bahay. Sino ang uminom noon? Kinagabihan, naglagay ako ng tape sa pinto. Simpleng paraan para malaman kung may papasok. Pagkagising ko kinabukasan, puto lang tape. Parang may dumaan. Doon na ako nagsimulang matakot. Bumili ako ng CCTV. 3 kamera. Isa sa sala, isa sa kusina, isa sa hallway. Gusto kong malaman kung sino ang pumapasok sa bahay ko. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang live feed ng CCTV. Wala. Tahimik. Walang tao. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakatulog rin ako. Kinabukasan, agad kong binuksan ang recordings. At doon ko nakita, may gumagalaw sa bahay. Nanlaki ang mga mata ko. May isang lalaki, payat, mahaba ang buhok, nakasuot ng itim. Naglalakad siya sa hallway. Mabagal. Parang alam niyang may kamera. Pakiramdam ko, tumigil ang puso ko. Paulit-ulit kong pinanood ang video. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakita kailanman. Tumawag ako sa pulis. Ipinakita ko ang footage. Tahimik lang silang nanood. Walang nagsasalita. Pagkatapos ng ilang minuto, pinaus ng isang pulis ang video. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka bang ibang tao ito? Hindi ko maintindihan ang tanong. Siyempre, inilapit niya ang mukha niya sa screen at itinuro ang lalaki. Ikaw ito. Napatawa ako. Akala ko nagbibiro pero wala ni isa sa kanila ang humiti. Ipinakita nila ulit ang footage. Mas mabagal, mas malinaw, at unti-unti nagsimulang bumagsak ang sikmura ko. Pareho kami ng tattoo sa leeg. Pareho kami ng peklat sa kanang kamay. Pareho kami ng katawan. Ako nga iyon. Pero hindi ko maalalang bumangon ako nung gabing iyon. Hindi ko maalalang naglakad ako sa hallway. Hindi ko maalalang ginawa ko ang kahit ano sa video. Tahimik ang buong kwarto. Hanggang sa may sinabi ang pulis, isang bagay na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. May isa pang recording. Binuksan niya ang huling clip at doon ko nakita ang sarili ko. Nakatayo ako sa tabi ng kama. Tinitingnan ang sarili kong natutulog. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap, nakatingin lang. Mahigit 2 oras. Pagkatapos, yumuko ako sa tenga ng natutulog kong sarili at bumulong. May audio ang CCTV. Mahina, pero malinaw. Paulit-ulit kong narinig ang sinabi ko. Ayos lang. Hindi pa niya tayo naaalala. At doon nagtapos ang video. Sabi ng pulis, wala raw akong record ng ibang personalidad. Wala raw akong diagnosis. Wala raw paliwanag. Pero may isang detalye na mas nakakatakot. Nang tingnan nila ang footage mula 3 buwan na nakaraan. Hindi iyon ang unang beses. Araw-araw pala akong tumatayo sa tabi ng kama ko habang natutulog. Araw-araw, sa loob ng 3 buwan at sa bawat recording, pareho lang ang sinasabi ko. Hindi pa niya naaalala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maalala. At sa totoo lang, natatakot akong malaman.